Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, inutusan ni Negra Diabla si Buaya Komando na dalhin ang sasakyan nila at itatago sa pagitan ng malalaking bato malapit sa ilog. Hindi nakaligtas ang ungol ng makina ng sasakyan ni Natandang Diabla. Sa pandinig ni Nagadon at Ador, at noon ay hindi pa siya natutulog. Nagising din si Aris habang nasa balkon sila. Nakita niya sa kalawakan ang kumikislap na ilaw ng isang sasakyan sa kalawakan na parang may problema. Hanggang sa makita niya na hindi ordinaryong sasakyan iyon. Dahil hindi naman eroplano at ang hindi nila alam, sasakyan pala yon ni Artemis na nakita nila. Nakabalik din sina Artemis at Dabia sa mundo ng tao. At kinabukasan, pagkagising ni Dahlia, tinawagan siya ni Artemis sa intercom at sinabi nitong di muna siya magtratrabaho dahil magpapahinga siya. Sa farm, nagulat si Gadon nang marinig niyang masayang sigaw ni Aris habang minamanmanan ang buhaya. At ngayon mga kaibigan, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Ador, huwag ka munang pumunta doon. Doon sa kinaroroonan ng buhaya. Ador! Bakit, sir? Papunta na nga ako dapat doon sa lagusan ng buhaya.
Hayaan mo muna si Aris doon. Ha? Mabagay, sir? Alam mo ba, duda ako sa buhayang iyon. Ganon din kay Negra Diabla. Ako rin. Nung nakita ko, baka hindi baya yun, sir. Anong sinabi mo? Hindi buhaya? Opo, sir. Baka isa yung engkanto. Ano? Oo. Yan ang pumasok sa isip ko noon, sir. Natatakot ako noon, pero nasanay na rin ako. Ayaw kong magpakita doon sa bayan. Pero sisilipin kong palihim. Kaya hindi pa ako aalis dito sa farm. At sir, ano pang gagawin natin? Dito ka lang muna, Ador. Sisilip tayo. Halika, doon tayo sa banda roon. Opo, sir. Ano naman kaya ang iniisip ng amo ko? Baka mamaya ako na naman ang mapapahamak. Kawawang Ador. Ano? Pagod ka na ba, buhaya? Wala ka. Ako nga, hindi napapagod. Pero ikaw, pagod ka na? Napakahina mo. Ang laki mo pa naman. Ano bang silbi mo, ha? Tambuhala. Sige. Iwan mo na ako dito. Wala kang silbi. Ano? Umaangal ka pa, ha? Hoy, marunong ka bang umintindi, ha? Hoy! Sumagot ka naman! Napakasama ang ugali mo, ha? Aray ko! Hayop ka, buhaya! Hoy! Saan ka pupunta, buhaya? Huwag kang umalis! Ako, sinira niyang bakod. Hoy, buhaya! Saan ka pupunta? Salbahe kang anak ng tao. Nandyan ka pala, Negra Diabla. Tulungan mo ako. Sige, buhaya komando. Mabilis pa. Bilis! Mabigat ang buhaya komando. Pero hindi pwede. May ipinagmamalaki siya. Hindi pwedeng mga tao ang papatay sa amin dito. Hindi pwede! Daddy, dalhin kita sa ospital, iho. Pero baka may tama ka. Hindi mo lang nararamdaman. Sir, nandito si Dandang Diabla. Ano? Akala ko sumama siya sa buhaya. Ay, matapang na tao. Ano ang ginagawa mo dito? Diabla?
Matapang na tao, wala akong kasalanan sa inyo. Anong uri ng buhay mayroon ng buhayang iyon? Ha? Anong uri ng buhay, sabi mo? Oo. Anong uri ng buhay meron ng buhayang iyon? Buhaya? Sumagot ka! Buhay na nilalang. Buhay na buhaya. Huwag mo akong pinipilosopo. Alam kong nagkakaintindihan kayo sa buhayang iyon. Kaya nga, duda ako. Hindi basta-basta buhaya yon. Alaga mo ba yon? Ay, hindi. Bakit ko aalagaan ang buhaya? Huwag kang magpalusot. May kakayahan lang ako na wala sa iba. Yun lang. Ano yon? May sinasabi ang mga tao na kapangyarihan, sagot ng pinagmulan ko. Ano ang sinasabi mo? Ay, nabindisyonan ako na nakapagpapagaling, nakakagamot. Ano? Hindi ka ba naniniwala? Matapang na tao? Yan na naman ang tawag mo sa akin. Totoo naman. Matapang ka. Pero... Ganyan ka na lang tumawa, ha? Negra Diabla. Wala. Wala. Hindi ko kayang hintayin ang sinasabi ni Sir Artemis na pupunta siya dito sa rooftop. Baka wala naman siyang masabi sa akin. Bakit ganon? Ang tagal ko na dito. Pero parang ang daming nagbago. Pero pakiramdam ko, napakalakas ko. Parang wala akong kontrol sa nararamdaman ko mula nang galing kami ni Sir Artemis doon sa lugar na hindi ko maintindihan kung ano yun. Ay, ano bang nangyayari sa akin? Bakit parang nagbago ako? Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ano talaga ang nangyari sa akin? Naalala ko na. May sinabi sa akin si Sir Artemis bago kami bumiyahe. Ito ba ang epekto nun? May papunta rito sa rooftop. Si Ma'am Ivana yun. Hindi pa ba kayo uwi ngayon, sir? Tumawag na ako sa Kapitolyo. Kaya dito muna ako, Ador. Susundan ko si Negra Diabla. Makikita rin natin, sir. Hindi na kailangan na dalhin pa natin si Senyorito Aris sa ospital. Kasi mabuti na ang kalagayan niya.
Hindi ako naniniwala sa sinabi niyang meron siyang kapangyarihan. Nakakatawa kayo naman, sir. Baka kailangan nyo din si Negrjabla sa mga negosyo nyo. Ano? Oo, sir. Kaya niyang sabihin kung ano ang mangyayari dahil meron daw siyang ikatlong mata. Nakikita raw niya yon. Huwag mong sabihin yan, Ador. Sir, matagal ko nang nakakasama si Ina Jabla. Hindi siya basta matanda. May anring-anring siya. Totoo kaya yung anting-anting, Ador? Nako, malapit nang maging 100% ang paniniwala ko, sir. Ano? Totoo ang sinasabi ko. Kahit magtanong kayo kay Senyorito Aris. Buti na lang. At marami akong maliliit na bato para pambala ko sa tirador ko. Yun yung buhaya na andun sa kilid. Titiradorin ko. Gagantihan ko siya. Nagrajabla? Anong gagawin mo sa buhaya, ha? Gagantihan ko sa ginawa niya sa akin. Nagtago siya dahil alam niyang may kasalanan sa akin. Pero nakita ko siya. Titiradorin ko siya. Ibaba mo yung tirador mo. Ba't mo inagawang tirador ko, ha? Ibalik mo sa akin. Para kang batang tao. Pero, gusto ko yung ginagawa mo. Nakakatawa ka. Hindi na ako bata. Totoo, malaki ka na tao. Pero isip bata ka pa rin. At ginagamit mo ang buhaya bilang pinanggagalingan ng galit mo. Pero, yung nangyari sa akin, binato niya ako sa putikan. Magpapasalamat ka at hindi ka inilublob sa putikan. Ano? Sige, umuwi ka na sa bahay niyo. Matulog ka. Ba't ako matutulog? Umaga pa lang, Matulog ka para malaman mo kung sino ka paggising mo. Ano? Ayan na, iwanan mo na yung buhaya. Huwag mong sasabihin sa mga tao sa nayon na may buhaya dyan. Kasi pag sinabi mo, baka maging lupa ang ama mo. Anong ibig mong sabihin? Magiging lupa. Aagawin ng lupa ang ama mo. Gagapang ka sa kotse mo kung hindi mo susundin ang sinasabi ko. Sige, matulog ka na. Ano to? Dumating dito sa rest house si Ares at ayon kumuha ng kumot at unan. Tapos nakahiga sa gitna ng sala.
Anong nangyayari kay Aris? Ador, nasaan si Aris? Sir, ayan siya, Tignan niyo nakahiga sa gitna ng sala. Oh. Oo nga. Nakahiga sa gitna ng salas na parang isang bangkay at walang kabaong. Aris, iho. Gumising ka. Aris, gumising ka. Aris, gumising ka, iho. Sir, tulog na tulog pero umuungol. Hindi talaga natin siya magigising. Ay, mga tao, sanayan! Ha? Dito ako! Sir, si Tandang Diablang tumatawag yan sa labas. Ano na naman ang ginagawa ng matandang yan? Halika, lapitan natin. Ano ang sasabihin natin, sir? Sumunod ka sa akin, Ador. Kailangan ko siyang makausap. Sige po. Ano naman ba ang nangyayari? Iba naman ang... Ay, nako. Ibang-iba si Sir Gadon ngayon. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!